Magandang araw sa inyong lahat. Ako po muli si Kuya Manny. Kasama ko kayo ngayon sa Tagalog Junta. Bago po ang lahat ay gusto ko munang batiin ang aking 20 manonood. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, mangyaring paki-click lang po ng subscribe button sa ibaba. At kung interesado po kayo sa mga tinatalakay ko dito sa aking channel, ay paki-like na rin po, paki-share sa inyong mga kaibigan, at kung gusto po ninyo ay mag-iwan na rin kayo ng komento. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay, napatutok tayo doon sa tinatawag na Ambisyon Natin 2040. Dito po sa aking channel, pinipresenta ko ito bilang isang dokumento ng pangarap ng Pinoy. Parang wala tayong matawag na pangarap ng Pinoy or the Filipino dream. So sa palagay ko, kung maitataguyod natin yung ambisyon natin 2040, at kung ito ay magtatagumpay, ito yung matatawag natin na pangarap ng Pinoy or the Filipino dream. So, mahalaga doon sa naging pagtalakay ko do sa mga nakaraang video ay yung tungkol sa continuity. Bakit mahalaga ang continuity o yung pagpapatuloy? Kung babalikan po natin ang nakaraang eleksyon, ito ang salitang nakapagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos, yung salitang continuity. Kaya po maraming botante ang bumoto sa kanya ay dahil ito ang ipinangako niya sa kanyang mga kampanya. Habang yung kabilang kampo ay kumatawan sa pagbabago ng mga programa ng dating Pangulong Presidente Duterte, ay tumayo sina Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pangalawang Pangulo, si Inday Sara Duterte, para sa continuity o yung pagpapatuloy ng mga programa tunay na nagustuhan naman ng nakararaming mamamayang Pilipino. Dalawa dito sa mga programang ito ay yung seguridad ng bansa at yung kapayapaan sa ating mga lansangan, sa ating mga komunidad, yung safety o kaligtasan ng ating mga mamamayan, yung matapang na stance laban sa krimen. Siyempre, yung build, build, build. Ito yung talagang nagustuhan ng mga Pilipino at talagang inabangan ng lahat kung ano yung bago nang nangyayari sa ating gobyerno at ano yung bagong mga naipapatayo. Ano-ano yung mga bagong lansangan na pwedeng daanan, mga bagong tulay, ano yung mga bagong pasilidad na pwedeng gamitin ng ating mga mamamayan. So, maraming exciting na bagay na nangyayari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May mahalagang nasimulan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naiba sa lahat ng mga naging Pangulo ng Pilipinas. At ito yung continuity, yung pagpapatuloy. Pwede naman na hindi na itinaguyod ni dating Pangulong Duterte itong pagpapatuloy ng mga proyektong nasimulan ng mga dating Pangulo. O kaya naman ay nag-initiate siya ng maraming pagbabago, lalo na sa ating saligang batas. Pero hindi niya tinahak yung landas na iyon. Considering na ang kanyang partido ay federalismo at nung siya'y nangangampanya, isa rin ito sa kanyang gustong isulong, yung federalismo sa ating bansa. Pero isinaisan tabi niya ito, 'di ba? Kapuna-puna na hindi niya sinusugan ang anumang pagbabago sa konstitusyon. Lalo na nga at isa sa mga dahilan nito ay yung pagdanas natin ng pandemya. Sa panahon ng pandemya, paano ka makakapag-umpisa ng mga pagbabago sa estruktura ng gobyerno? Guguluhin mo lalo ang bansa. Ang kailangan natin sa ganung panahon ng pandemya ay stability o katatagan ng gobyerno, katatagan ng ating mga institusyon. At yun ang pinili ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At isinaisantabi niya kung anumang mga orihinal niyang balak tungkol sa pagbabago. At ang pinili niya ay yung continuity. Maraming mga programa na naisagawa ng kanyang administrasyon na maituturing na pagpapatuloy lamang ng mga naunang administrasyon ni na
dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Eh, 'di ba may pagkakataon pa nga na may isang proyekto na pinagtatalunan ng mga netizens kung, kanino ba talagang proyekto 'yun, 'di ba kine-claim nung iba na kay Noynoy Aquino naman na proyekto 'yan, eh, bakit ano, inilulunsad ng, Pangulong Duterte. Pero siya mismo rin ang tumapos do sa usaping 'yon sa pagsasabi na hindi mahalaga kung kanino mang proyekto 'yon, kung, sa kanya o sa dating Pangulong, Noynoy Aquino. Ang mahalaga ay ito ay, ginampanan ng tanggapan ng Pangulo o ng Office of the President. At yun naman sa pool ang maipupuri ko sa dating Pangulong Rodrigo, Duterte. Isang ebidensya ng hindi niya pag-claim ng personal credit sa lahat ng kanyang mga nagawa ay yung, kanilang, kultura sa Davao ng mga opisina o ng mga tanggapan ng gobyerno na hindi naglalagay ng mga tarpaulin na may mga mukha ng mga Duterte sa mga pampublikong lugar. Sa Davao ay talagang striktong pinatutupad yon. Naging programa rin ng dating Pangulong Noynoy, Aquino, yung anti-EPAL. Pero mas naging evident ito sa Davao City. Ah, na talagang walang mga mukha ng mga Duterte na nakalagay doon sa mga tarpaulin. Hindi kagaya ng mga bayan na kinaroroonan natin, yung mga syudad, kung saan-saan na. At makikita natin na ang mga nakalagay, mga mukha ng mga politiko, maging sa mga supot na ipinamimigay sa mga ayuda, ay mga mukha rin ng mga politiko ang inyong makikita. Yun ngang bus ng Davao City, pati yung kanilang mga iba pang mga sasakyan, iba pa nilang mga kagamitan, ang mga nakalagay lang ay yung ano, yung property of the people of Davao City, parang gano'n. Pagka may mga ayuda silang dadalhin sa ibang bayan, wala ring pangalan ng mga Duterte na nakalagay doon. Nakalagay lang, "From the people of Davao City." Yun lang ang nakalagay. Ang napapag-usapan dito sa kasalukuyan yung tungkol sa dynasty. Sa totoo lang kung, may kakayahang magkaroon ng, continuity o pagpapatuloy ng isang programa, ito ay ang mga dinastiya. Hindi naman likas na masama ang mga dynasty. Dahil, sa kasaysayan, maraming bansa na, may mahabang kasaysayan ng mga dinastya o ng dynasty. At saka hindi mo categorically, masasabi agad na masama ang isang dinastya. Sabihin na lang natin na merong masamang dynasty at merong mabuting dynasty. Sa palagay nyo ba, ang dynasty ng mga Duterte sa Davao ay matatawag na mabuti o masama? So, palagay ko, ang mga taga Davao mismo ang makasasagot niyan at tayong mga taga Luzon ay walang karapatan na humusga dahil sila mismo ang sasabi kung meron silang kapakinabang nakukuha sa mga Duterte o wala. Lahat tayo ay may kanya-kanyang karanasan sa pagkakaroon ng dynasty. Sa simpleng panalita, yung mga politiko na nanunungkulan ng mahabang panahon sa kanilang mga pwesto at pagkatapos ay ipinapasa pa sa kanilang mga kapamilya, halimbawa sa kanilang asawa o sa kanilang mga anak. So marami tayong karanasang ganyan at tayo rin kung saan mang bayan tayo naroon, tayo rin ang makapagsasabi kung yung karanasan natin sa ilalim ng ganong mga dinastya ay mabuti o masama. So mabuti na rin at nasisimula na ang diskusyon tungkol sa dinastiya o dynasty. Sa kabila ng kung ano pa mang layunin ng kasalukuyang administrasyon sa ah, pagtugis sa paksang ito. Ito ba ay mayroong pinupuntirya o talaga lang na sila ay tapat na gusto nilang wakasan ang mga dynasty dito sa ating bansa? Dapat suriin din natin, tingnan natin kung ano ang nilalaman noong bill na may kinalaman sa dynasty. Ayan. Balikan natin yung continuity. Yan ang mahalagang trait dapat na taglayin ng mga nagiging pangulo ng bansa, lalo na dito sa ating bansa dahil ang ating presidente
sino mang uupong presidente ay limitado ng 6-year term. 6 na taon lamang sila na pwedeng maluklok bilang pangulo. Sa totoo lang, ito yung para sa akin, ito yung pinakamahinang bahagi nung 1987 na Constitution. Parang talagang kinlip natin, nirendahan natin masyado yung posisyon ng Pangulo na talagang 6 na taon lang siya pwedeng manungkulan at hindi pwedeng mag-re-elect, hindi pwedeng tumakbo uli sa susunod na eleksyon. Kaya categorically, yung ating mga umuupong presidente, kauupo pa lang nila from day one, actually ay lame duck na sila. Dahil hindi sila magre-re-elect eh. Hindi sila pwedeng tumakbo ulit sa sunod na eleksyon eh. Ganon ang mga lame duck na presidente. So, ginawa nating lame duck ang ating Pangulo. Sa kabila ng maraming kapangyarihan ng Pangulo, siya ay limitado ng panahon. At alam na alam naman natin, anong magagawa mo sa loob ng 6 na taon? Maihalimbawa ko na lang, ilang dekada ba ang ginugol ni Lee Kuan Yew para baguhin niya ang Singapore? Hindi 6 na taon ang ang kanyang ginugol. At gano'n din naman, naging ganyan ang Davao City dahil sa mahabang panahon na nanungkulan doon ang mga Duterte. So, gano'n din yung Marikina. Oh, isa rin sa maipagmamalaki nating mga siyudad ang Marikina. Pero gaano rin katagal na nanungkulan doon ng mga Fernando bago ito mapapunta sa ibang pamilya o ibang mga politiko naman. Nakita naman natin yung consistency ng pamumuno, consistency ng mga policy ay nagta-transform ng mga syudad gaya ng Davao City at ng Marikina na pwede nating matawag na modelo o ehemplo ng magandang pamumuno at magandang pagpapatakbo ng mga komunidad dito sa ating bansa. Mahalaga po yung continuity. At sana yung mga tumatayong presidente dahil sila nga ay limitadong ng 6 na taon ay dapat sinusundan na lang nila kung ano yung ah, mga programa na itinakda ng ating gobyerno at dapat sundan ng mga susunod na administrasyon patungong 2040 kung saan may dideklara natin na tayo ay isang middle class economy na wala nang mahirap. Yun yung pangarap ng ambisyon natin 2040. Pero paano maisasakatuparan yun kung dadalawang administrasyon pa lang ang yung consistently ay nakapagpatupad noon? Pagpasok ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, biglang binago na niya yung kanyang mga pinaggagawa. Hindi siya sumunod sa programa. Eh, yun kasi ang blueprint natin, yung ambisyon natin 2040 na dapat ay sinundan ng kasalukuyang administrasyon. At kung matagumpay niya itong sinundan, ay susundan uli ng susunod namang administrasyon hanggang sa makarating tayo sa 2040, doon sa katuparan ng ating vision. Kaya nga yan ambisyon, mula doon sa ang vision. Yan yung ang vision natin, ambisyon natin. Hindi man lang nagiging bukang bibig ng ating mga kababayan dahil kakulangan din naman nating gobyerno, hindi ito pinapalaganap. Napakaraming magagandang ideya, magagandang mga panukala, magagandang mga alituntunin, mga batas na nandito sa ating bansa na hindi nalalaman ng mga Pilipino dahil hindi naman ipinapalaganap ng ating gobyerno. Ayan. So, sa ngayon po, ano muna ang ating, tapusin na muna natin dito yung ating talakayan. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa susunod na patungo doon sa pagkakaroon natin ng gobyerno na may malinaw na foresight, may malinaw na direksyon, pinuno na hindi lamang personal interest at personal legacy o legacy ng kanilang pamilya ang nais na maisakatuparan do sa kanilang pamumuno. Hanggang dito na po muna at sana po ay tangkilikin ninyo itong video na ito. Gayun din po yung iba kong pang mga naunang video. Sisikapin natin na magkaroon pa tayo ng ibang mga maitatampok dito sa
Tagalog Junta. Sa totoo lang, ang gusto ko na nga pong sundan na niches dito sa Tagalog Junta ay tatlong bagay, yung dream, work, and travel. So sa ngayon, nasa dream pa lang tayo, nangangarap pa lang tayo. Samahan niyo akong mangarap, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bansa.